ang lihim na utos ng hari. Ang biglaang pagbabago sa hinaharap ng monarkiya. Sa loob ng mahabang kasaysayan ng monarkiya, iilang sandali lamang ang tunay na nakakapagpabago ng direksyon ng isang buong kaharian. Ngunit sa isang tahimik at tensyong gabi sa Windsor, isang mensaheng mula kay Haring Charles ang nagbukas ng pinto sa isang hindi inaasahang hinaharap. Isang hinaharap na yumanig sa loob mismo ng pamilya at nag-iwan kina Prince William at Prince Harry sa magkahalong pagkabigla at pagkalito. Ayon sa mga ulat mula sa loob ng palasyo, si Princess Anne ang itinalaga upang maghatid ng isang napakahalagang pahayag ng hari. Hindi ito karaniwang gawain sa isang institusyong kilala sa tradisyon at mahigpit na protokol. Ang pagbibigay sa kanya ng ganoong tungkulin ay agad nagbigay ng senyales na ang mensahe ay hindi lamang personal, kundi kritikal para sa kinabukasan ng monarkiya. Dumating si Prince Harry nang mag-isa sa Windsor. Halata ang bigat ng kanyang presensya, habang ang kawalan ni Meghan ay hindi rin napigilang mapansin ng mga tagamasid sa palasyo. Ang kanyang pag-iisa ay tila isang tahimik na pahayag. Isang indikasyon ng patuloy na distansya sa pagitan niya at ng natitirang bahagi ng maharlikang pamilya. Sa loob ng mga dingding ng palasyo, ang katahimikan ay mabigat. Halos hindi humihinga ang hangin. Samantala, si Haring Charles ay hindi personal na humarap sa pamilya. Isang desisyong ikinagulat ng marami dahil sa tradisyonal na papel ng hari bilang sentro ng diskusyon at tagapagpahayag ng direksyon ng institusyon. Sa halip, si Princess Anne, kilala sa kanyang pagiging diretso at matatag, ang humarap sa pamilya upang basahin ang nilalaman ng isang planong matagal na pinag-isipan. Ang kanyang mga salita ay tumago sa katahimikan tulad ng kutsilyong humihiwa sa manipis na tela. Hindi ito simpleng pagbabago ng tungkulin, kundi isang malawakang pag-aayos sa estruktura ng monarkiya. Ayon sa mensahe, pinapabilis ni Haring Charles ang proseso ng transisyon ng korona. Ang dating inaasahang unti-unting paglipat ng kapangyarihan ay ngayon ay tila minamadali, na parang oras mismo ang kalaban ng kaharian. Sa mukha ni Prince William, kitang-kita ang biglaang bigat ng responsibilidad. Ang inaasahang mga taon ng paghahanda ay tila biglang naging buwan na lamang. Ang hinaharap na dati, unti-unting lumalapit, ay ngayon ay biglang nakatayo sa kanyang harapan. Walang babala at walang paghahanda. Sa kabilang dulo ng silid, si Prince Harry ay tahimik lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nasasagot. Sa kabila ng layo ng kanilang relasyon, sandaling nagtagpo ang kanilang paningin, isang sulyap ng magkapatid na may kasaysayang hindi kailanman madaling burahin. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, unti-unting lumitaw ang mas malalim na dahilan sa likod ng desisyon ng hari. Ayon sa mensahe ni Princess Anne, ang kalusugan ni Haring Charles ay patuloy na humihina at ito ang nagtulak sa kanya upang paghandaan ang hinaharap ng institusyon ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hindi lamang ito usapin ng pamilya, kundi ng mismong survival ng monarkiya sa modernong panahon. Sa loob ng mga taon, ang monarkiya ay kinaharap ang iba't ibang hamon, mga eskandalo, bumababang tiwala ng publiko, at lumalakas na panawagan para sa pagbabago sa iba't ibang bahagi ng Commonwealth. Ang plano ni Haring Charles ay hindi lamang para ipasa ang trono, kundi para baguhin ang anyo ng institusyon mismo. Kasama sa kanyang mga reforma, ang pagbabawas ng bilang ng mga aktibong miyembro ng maharlikang pamilya, mas bukas na paggamit ng mga ari-arian ng korona para sa publiko, at radikal na pagbabago sa pinansyal na istruktura ng palasyo. Ang mga pagbabagong ito ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng pamilya. Si Prince Edward, na madalas maging tagapamagitan, ay napilitang pumasok sa gitna ng mga hindi pagkakaunawaan. Si Camilla, bagamat madalas pinipiling manatiling tahimik sa mga usaping pampamilya, ay nagpahayag din ng pag-aalala sa biglaang bilis ng mga pangyayari. Maging ang mga tauhan ng palasyo ay ramdam ang bigat ng desisyong ito. Parang ang buong institusyon ay nasa bingit ng pagbabago.
Sa katahimikan matapos ang pagbabasa ng mensahe, walang agad nakapagsalita. Para bang kahit ang mga dingding ng palasyo ay nakikinig sa bigat ng sandaling iyon. Ang nakasanayang mundo ng tradisyon, protocol, at maingat na katahimikan ay tila bahagyang gumuho sa harap ng isang mas diretsong katotohanan. Hindi na maaaring manatili ang monarkiya sa dati nitong anyo. Hindi nagsimula sa kawalan ang mga desisyong bumabalot sa bagong panahon ng korona. Ang kasaysayan ng monarkiya ay puno ng mga krisis at pagbabagong nag-ukit sa direksyon nito. Noong 1936, ang abdikasyon ni Edward VIII ay nagdulot ng isang krisis na halos yumanig sa pundasyon ng institusyon. Sa biglaang pag-alis ng hari, napilitan ang kanyang kapatid na si George VI na umupo sa trono. Isang responsibilidad na hindi niya inaasahan, ngunit kanyang tinanggap dahil sa tungkulin. Mula roon, nagpatuloy ang linya ng pamumuno hanggang sa anak niyang si Elizabeth II na umakyat sa trono noong 1952. Sa murang edad, kanyang sinanib ang sarili sa ideya ng serbisyo at disiplina. Ang kanyang 70 taong paghahari ay naging simbolo ng katatagan sa gitna ng digmaan, modernisasyon at pagbabago ng lipunan. Ngunit sa likod ng kinang ng institusyon, lumitaw ang mas malalim na hamon. Paano mapapanatili ang relevansya ng monarkiya sa modernong panahon? Lumaki si King Charles III sa anino ng isang inang nakatali sa tungkulin. Sa paningin niya, ang korona ay hindi simbolo ng karangyaan, kundi ng sakripisyo. Ang personal na buhay ay madalas na isinantabi para sa pampublikong imahe. Ang kanyang relasyon sa kanyang ina ay naging masalimuot sa pagitan ng paggalang at distansya, at dito nabuo ang kanyang sariling pananaw sa pamumuno. Sa pagpanaw ni Elizabeth II noong 2022, tuluyang natanggal ang pinakamatatag na haligi ng modernong monarkiya. Ang bigat ng pamumuno ay biglang napunta kay Charles sa panahong ang institusyon ay hinaharap ang mas mataas na antas ng kritisismo mula sa transparency hanggang sa gastos at papel nito sa lipunan. Sa ilalim ng bagong hari, lumitaw ang pangangailangang baguhin ang imahe at istruktura ng monarkiya. Ang mga reforma sa transparency, diskusyon tungkol sa pagbabalik ng ilang mahahalagang artepakto sa dating mga kolonya at pagrepaso sa paggamit ng mga royal estate ay naging bahagi ng mas malawak na pagsisikap na gawing mas bukas ang institusyon. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang para sa reputasyon, kundi para sa kaligtasan ng monarkiya mismo. Sa isang panahon kung saan ang publiko ay mas mapanuri at kritikal, ang tradisyon lamang ay hindi sapat upang magbigay katwiran sa patuloy na pag-iral ng korona. Habang si Charles ay humaharap sa mabibigat na desisyon, unti-unting lumilitaw ang papel ni Prince William at Catherine, Princess of Wales bilang sentro ng hinaharap ng monarkiya. Si William ay mas aktibong nakikibahagi sa mga pagpupulong kasama ang mga opisyal ng gobyerno at internasyonal na leader. Ang kanyang presensya sa mga pulong na dating eksklusibo sa hari ay nagpapakita ng maingat ngunit malinaw na transisyon ng kapangyarihan. Hindi ito biglaan, kundi isang maingat na paghahanda para sa hinaharap. Samantala, si Catherine ay naging mahalagang haligi ng pampublikong imahe ng maharlikang pamilya. Sa kabila ng katahimikan at pag-iwas sa labis na ingay ng media, ang kanyang presensya ay nagdadala ng balanse. Isang modernong mukha ng monarkiya na mas malapit sa publiko, ngunit nananatiling may dignidad at distansya. Sa likod ng mga opisyal na tungkulin, si Catherine ay naging mahalagang bahagi ng paghubog ng bagong imahe ng korona. Ang kanyang mga advokasya sa mental health, kabataan at edukasyon ay nagdadala ng mas makataong dimensyon sa institusyon. Hindi ito tungkol sa pagiging sentro ng atensyon, kundi sa pagbuo ng tiwala. Sa isang panahon ng pagdududa sa mga tradisyonal na institusyon, ang ganitong uri ng presensya ay nagiging kritikal sa pagpapanatili ng suporta ng publiko. Hindi tulad ni na Meghan Markle na sa huli ay piniling iwan ang mga tradisyonal na tungkulin ng monarkiya o ang mga nakaraang karanasan ng yumaong Diana, Princess of Wales na nakipagbuno sa mga limitasyon ng royal life.
Si Kate ay nagpakita ng kakaibang uri ng kakayahang umangkop. Sa halip na sumalungat o magpahina, pinili niyang yakapin ng estruktura at dahan-dahang baguhin ito mula sa loob. Sa paglipas ng mga taon, mas naging malinaw ang kanyang papel bilang isang modernong prinsesa. Siya ay aktibong nakilahok sa mga programang nakatuon sa childhood development at mental health habang sabay na ginagampanan ang mga tungkuling diplomatiko tulad ng pag-host ng mga dayuhang dignitaryo. Ang kanyang tahimik ngunit matatag na presensya ay naging simbolo ng kapanatagan, hindi lamang para sa publiko, kundi maging sa loob ng maharlikang pamilya. Ang ugnayan niya kay King Charles III ay lumalim mula sa pagiging formal tungo sa isang mas personal at mapagkakatiwalaang relasyon sa mga pribadong usapin ng pamilya at mga diskusyon tungkol sa kinabukasan ng institusyon. Unti-unting kinilala ni Charles ang kanyang karunungan at balanseng paghatol. Para sa isang hari na lumaki sa ilalim ng matinding tradisyon, ang presensya ni Kate ay naging paalala na ang modernisasyon ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa pama. Ang kanyang pinagmulan bilang isang hindi aristokratikong individual ay dati nang tinitingnan ng ilan sa loob ng palasyo bilang masyadong karaniwan, ngunit sa paglipas ng panahon, ito mismo ang naging kanyang lakas. Sa halip na maging sagabal, ang kanyang middle-class background ay naging tulay sa pagitan ng monarkiya at ng ordinaryong mamamayan ng Britanya. Maging si Queen Elizabeth II ay nakilala ang kanyang pagiging mahinahon at matatag, kahit ang mga unang pag-aalinlangan mula kay Queen Camilla ay napalitan ng respeto habang napatunayan ni Kate ang kanyang kakayahang manatiling nakatindig sa gitna ng mga pagsubok. Isa sa pinaka-controversial na yugto ng kanyang buhay sa publiko ay ang issue na kinasangkutan nila ni Meghan Markle, kung saan lumutang ang mga aligasyong nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga paghahanda ng royal wedding. Gayunpaman, pinili ni Kate ang katahimikan. Sa halip na sumagot sa mga panayam o maglabas ng pahayag, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga tungkulin nang mas lalo pang naging visible sa publiko. Ang ganitong uri ng pagpipigil ay naging patunay ng isang uri ng lakas na hindi kailangang sumigaw upang marinig. Sa likod ng mga seremonya at opisyal na tungkulin, may mahalagang papel din si Kate sa pagbabago ng kulturang pampamilya sa loob ng palasyo. Itinulak niya ang ideya ng mas normal na pagpapalaki sa mga anak ni na Prince William at kanilang pamilya, kabilang sina Princess Charlotte at Prince Louis, upang maranasan nila ang buhay na may balanse sa pagitan ng tungkulin at pagkabata. Sa panahon ng digital age, ang bawat kilos ng maharlikang pamilya ay sinusuri sa social media. Ang opinyon ng publiko ay mabilis magbago at ang bawat galaw ay maaaring maging global na usapin sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil dito, nagpatupad ang palasyo ng mas sistematikong pagmonitor sa online sentiment at komunikasyon. Sa pamumuno ni King Charles, nabuo ang mga modernong mekanismo tulad ng Royal Social Media Council upang mas maunawaan ang digital na pulso ng publiko. Bagamat may pagtutol mula sa ilang konserbatibong tagapayo, napatunayang mahalaga ito sa pag-iwas sa malalaking kontrobersya at maling interpretasyon. Sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, nananatiling sentro ng emosyonal na katatagan si Kate. Sa mga opisyal na okasyon tulad ng koronasyon ni Charles, ang kanyang presensya ay naging simbolo ng paglipat ng henerasyon, isang tulay mula sa lumang tradisyon patungo sa mas makabagong monarkiya. Sa huli, ang tinatawag na announcement ay hindi lamang tungkol sa isang formal na pahayag. Ito ay tungkol sa tahimik, ngunit malalim na pagbabago sa loob ng institusyon. Habang ang iba ay humiwalay at ang iba ay nanatiling nakatali sa nakaraan, si Kate ay nanatiling nasa gitna, mahinahon, matatag, at patuloy na humuhubog sa hinaharap ng monarkiya. Matapos siyang umatras sa aktibong tungkulin bilang miyembro ng royal family, sinubukan ni Harry na buuin ang panibagong identidad kasama ang kanyang pamilya sa Estados Unidos. Gayunman, hindi tuluyang naputol ang ugnayan niya sa institusyong kanyang iniwan.
ang kanyang dugo, kasaysayan at patuloy na interes ng publiko sa kanyang mga pahayag ay patuloy na nag-uugnay sa kanya sa monarkiya na kanyang tinalikuran. Sa kabila ng mga formal at maingat na pahayag ng pagmamahal sa pamilya, nananatiling malalim ang sugat sa pagitan ni na Harry at ng kanyang kapatid na si Prinsipe William. Ayon sa mga ulat at obserbasyon ng mga taong malapit sa palasyo, matagal nang walang makabuluhang pag-uusap ang magkapatid. Lalong lumalim ang agwat matapos ang mga panayam at aklat ni Harry kung saan ibinunyag niya ang mga personal na karanasan at tensyon sa loob ng maharlikang pamilya. Ang panayam nila ni Meghan Markle sa isang kilalang programang Amerikano ay nagbukas ng mas sensitibong usapin tungkol sa karanasan nila sa loob ng institusyon, kabilang ang mga usaping may kinalaman sa lahi at pagtrato. Dagdag pa rito, ang memoir ni Harry ay naglatag ng mas detalyadong paglalahad ng kanyang pananaw sa mga pangyayari sa loob ng palasyo na ayon sa ilang tagamasid ay lalong nagpalayo sa magkabilang panig. Sa loob ng palasyo, may mga ulat na si Prinsipe William ay naging mas maingat at distansyado sa tuwing nababanggit ang pangalan ng kanyang kapatid. Para sa ilan, ito ay indikasyon ng matinding emosyonal na sugat na hindi pa rin ganap na naghihilom. Samantala, may mga haka-haka ring may karagdagang mga kwento si Harry na hindi pa nailalabas sa publiko, bagay na lalo pang nagpapataas ng tensyon at kawalan ng katiyakan sa loob ng monarkiya. Habang ang mga isyong pampamilya ay nananatiling sensitibo, lumalawak din ang diskusyon tungkol sa hinaharap ng institusyon sa ilalim ng pamumuno ni Haring Charles at sa hinaharap na posibleng pamumuno ni William. Ayon sa mga tagasuri, mas istrikto at malinaw ang pananaw ni William pagdating sa mga hangganan ng pagiging bahagi ng royal family. May mga usapin umanong maaaring muling pag-aralan ang mga titulong hawak nina Harry at Meghan, lalo na kung patuloy ang kalituhan sa kanilang papel sa publiko. Isa sa mga dahilan ng diskusyong ito ay ang patuloy na paggamit o pagbanggit ng mga titulong na uugnay sa kanila sa ilang pampublikong okasyon na nagdudulot ng kalituhan sa kung sino ang opisyal na kinatawan ng monarkiya. Para kay William at sa mga taga-suporta ng mas istriktong definisyon ng institusyon, mahalaga ang malinaw na hangganan sa pagitan ng mga aktibong miyembro at mga umalis na sa tungkulin. Sa mas malawak na konteksto, hinaharap din ng monarkiya ang pagbabago ng relasyon nito sa mga bansang kasapi ng Commonwealth. Sa paglipas ng panahon, maraming dating kolonya ang muling sinusuri ang kanilang koneksyon sa Britanya. Ang ilan ay tuluyan nang nagbago ng kanilang sistemang politikal, habang ang iba ay patuloy na nagdedebate sa kahulugan ng kanilang ugnayan sa korona. Sa panahon ni Reyna Elizabeth II, ang kanyang personal na impluensya at karisma ay naging mahalagang tulay sa pagpapanatili ng mga ugnayang ito. Ngunit matapos ang kanyang pagpanaw, mas naging lantad ang mga tanong tungkol sa hinaharap ng Commonwealth. Sa ilalim ni Haring Charles, mas pinili ang isang praktikal na lapit, ang pagtingin sa mga ugnayan bilang pakikipagtulungan. Sa halip na tradisyonal na pamumuno, si William sa kanyang bahagi ay aktibong nakikilahok sa mga makabagong inisyatibo tulad ng klima, edukasyon at kabataan sa iba't ibang bansang kasapi. Sa halip na puro seremonyal na tungkulin, mas binibigyang diin ang aktuwal na epekto ng mga proyekto sa komunidad. Sa likod nito, may pagsisikap na maunawaan ang bagong henerasyon at ang kanilang pananaw sa kasaysayan ng Britanya at sa dating sistemang kolonyal. Sa kabuuan, ang hinaharap ng monarkiya ay tila nakasalalay sa kakayahan nitong magbago nang hindi tuluyang nawawala ang identidad nito. Para kay Harry, nananatiling bukas ang tanong kung may lugar pa siya sa loob ng institusyong kanyang iniwan. Isang desisyong maaaring hindi na niya ganap na kontrolado, kundi nakasalalay sa direksyon ng susunod na hari. Ayon sa mga malalapit sa kanya, ang huling nais ni King Charles III ay hindi ganap na pagbabalik ng nakaraan, kundi isang maliit na pagbubukas ng pinto ng komunikasyon
sa pagitan ng kanyang mga anak, si Prince William at si Prince Harry. Hindi niya hinangad na burahin ang lahat ng alitan o ibalik ang dati nilang posisyon sa loob ng monarkiya. Alam niyang imposible iyon. Ang nais niya ay mas simple, ngunit mas mahirap abutin. Ang pagkakataong muling mag-usap, kahit hindi perpekto, kahit hindi buo ang kapatawaran. Sa mga gabing tahimik, sinasabing inuukol niya ang oras sa pagtingin sa mga lumang larawan ng pamilya. Mga larawang kuha noong panahong magkasama pa sina William at Harry bilang mga bata, bago pa sila naging simbolo ng magkaibang landas sa buhay at tungkulin. Bilang hari, kailangang protektahan ni King Charles III ang institusyon ng monarkiya. Ngunit bilang ama, hindi niya kayang baliwalain ang katotohanang ang dugo ay hindi madaling putulin ng distansya o hidwaan sa publiko. Sa kanyang pananaw, ang pamilya ay may responsibilidad na lampas sa tungkulin sa estado. Kahit pa may hindi pagkakaunawaan, naniniwala siyang may natitirang bigkis na hindi dapat tuluyang sirain. Subalit ang realidad ay mas komplikado. Ang tensyon sa pagitan ng tradisyon at personal na kalayaan, lalo na sa pagitan ni Prince William at Prince Harry, ay hindi madaling resolbahin ng kahit anong pahayag mula sa palasyo. Sa isang mahalagang pagpupulong sa Windsor, si Princess Anne ang nagsilbing tagapagdala ng mensahe ng hari. Kilala sa kanyang direktang estilo, ipinarating niya ang hangarin ni King Charles III bilang tungkulin, hindi emosyon lamang. Ngunit kahit siya ay may pag-aalinlangan, ang pagkakasundo, kung tutuusin, ay hindi isang utos na maaaring ipatupad. Ito ay isang desisyong kailangang tanggapin ng magkabilang panig. Isang bagay na hindi tiyak kung handa pa ang magkapatid na gawin. Habang lumalala ang kondisyon ng kalusugan ng hari, mas naging apurado ang kanyang hangarin. Ang ideya ng oras ay naging mas makapangyarihan kaysa anumang protokol ng palasyo. Pinayuhan siya ng kanyang mga doktor na iwasan ang labis na emosyonal na stress, kaya't ang direktang pakikialam sa relasyon ng kanyang mga anak ay naging limitado. Sa halip, umasa siya sa mga pinagkakatiwalaang tagapayo upang maghanda ng mga posibleng daan ng komunikasyon sa hinaharap. May mga planong nakatago sa pribadong silid ng kanyang opisina, mga hakbang na maaring isagawa kung sakaling lumala ang kanyang kondisyon. Ngunit kahit gaano kaayos ang paghahanda, malinaw sa kanya na ang emosyonal na sugat ay hindi kayang ayusin ng anumang dokumento. Sa gitna ng lahat, si Prince William ang itinuturing na susi sa susunod na yugto. Ang kanyang magiging paghahari ay hindi lamang pagpapatuloy ng tradisyon, kundi isang posibleng paghubog muli ng direksyon ng monarkiya. May mga tagapayo na naniniwalang mas mainam ang malinis na paghihiwalay, ang pagbawas ng papel ni Prince Harry, at pagpapatibay ng mas sentrong institusyon. Ngunit may iba ring nagbabala na ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng mas malalim na simpatiya ng publiko sa prinsipe na lumisan. Sa huli, ang desisyon ay hindi lamang tungkol sa estratehiya ng monarkiya. Ito ay tungkol sa pamilya at kung ang pintuban ng komunikasyon na sinikap buksan ni King Charles III ay mananatiling bukas o tuluyang isasara. Alam na alam ito ni Haring Charles. Hindi tulad ng mga naunang monarko na biglaang umakyat sa trono, matagal niyang hinintay ang pagkakataon, mga dekada ng pagmamasid sa pagbabago ng lipunan, sa pagbagsak at pag-aangkop ng mga institusyon, at sa dahan-dahang pagguho ng automatikong respeto sa autoridad. Sa kanyang paghahari, dala niya ang isang aral na hindi naranasan ng mga nauna sa kanya. Paano mamuno sa panahong ang mismong konsepto ng pamumuno ay patuloy na kinukwestiyon. Mula sa simula ng kanyang paghahari, malinaw ang direksyon ni Charles. Hindi ito monarkiyang nakasalalay sa engranding palabas o labis na seremonya. Sa halip, ito ay magiging mas payak, mas kalkulado, at mas tumutugon sa kasalukuyang kalagayang panlipunan. Bahagi ng kanyang pananaw ang pagbawas ng laki ng royal family. Mas kaunting opisyal na tungkulin, mas kaunting pampublikong pagpapakita, at mas kaunting pag-asa sa pondo ng nagbabayad ng buwis. Ngunit ang hakbang na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid.
Ito ay isang pagtatangka na ibalik ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagpipigil at kaugnayan. Sa mata ni Charles, ang pagiging mas maliit ay hindi kahinaan, kundi paraan upang maging mas makabuluhan. Ang yumaong Reyna Elizabeth II ay naging simbolo ng pagpapatuloy at katatagan. Sa kaibahan, si Charles ay naglalayong maging simbolo ng pag-aangkop. Batid niya na ang lipunan ay nagbago na. Ang mga tao ay humihingi ng transparency, kinukwestiyon ang minanang kapangyarihan, at hindi na basta tumatanggap ng tradisyon ng walang paliwanag. Kaya't ang modernong monarkiya, sa kanyang pananaw, ay dapat hindi lamang mabuhay sa mga tanong na ito, kundi patunayan ang sarili sa pamamagitan ng kilos at reforma. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi madali. Sa paligid niya ay unti-unting kumikitid ang bilog ng mga senior royals na aktibong gumaganap ng tungkulin. Si Prinsipe William at ang kanyang asawang si Catherine ay mahalagang haligi ng kinabukasan ng institusyon dahil sa kanilang impluensya at kakayahang umakit ng simpatiya ng publiko. Gayunpaman, ang mga isyong pangkalusugan at pansamantalang pagkawala sa pampublikong gawain ay nagbubukas ng mga puwang sa presensya ng monarkiya, mga puwang na mabilis punan ng haka-haka. Sa makabagong media landscape, ang kawalan ay nagiging kahinaan kapag ang mga pangunahing figura ay hindi nakikita. Ang espekulasyon ang pumapalit. At sa sandaling kumalat ang espekulasyon, mahirap na itong pigilan. Kaya't naging bahagi ng tahimik na diskarte ni Charles ang mas mahigpit na pamamahala sa imahe ng pamilya. Hindi siya lantaran sa pakikipagdigma sa media, ngunit malinaw ang pagbabago. Mas maiikling engagements, mas kontroladong impormasyon, at mas limitadong access sa likod ng palasyo. Mas kaunti ang biglaang sandali. Mas kaunti ang leaks. At mas marami ang planadong pagpapakita. Hindi ito pag-atras. Ito ay estratehiya upang protektahan ang dignidad habang pinananatili ang kontrol sa naratibo. Sa kabilang banda, hindi maikakaila na ang desisyon ni na Prinsipe Harry at Meghan na magsalita sa publiko ay nagbago rin sa dynamics ng institusyon. Sa panahon ng streaming platforms at global interviews, ang katahimikan ng palasyo ay hindi na epektibong depensa. Ang emosyon, alitan, at personal na karanasan ay naging bahagi ng pampublikong diskurso. Dahil dito, napilitan ang monarkiya na tumugon hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kilos. Ang tugon ni Charles ay nananatiling kalmado at iwas komprontasyon. Ngunit sa likod nito, may muling pag-aayos ng istruktura kung paano pinamamahalaan ang imahe ng institusyon. Mas mahigpit ang kontrol sa impormasyon, mas maingat ang paglabas ng detalye at mas aktibo ang internal oversight sa komunikasyon. Ngunit ang ganitong uri ng kontrol ay may kapalit. Habang mas maraming tinatago, mas lumalakas ang hinala ng publiko. Sa isang mundong sanay sa transparency, ang misteryo ay hindi na automatikong nagdudulot ng paghanga. Kadalasan, ito ay nagdudulot ng pagdududa. Kaya't ang hamon kay Charles ay hindi lamang ang protektahan ang institusyon, kundi ang manatiling malapit sa publiko habang pinipili ang distansya. Sa kabuuan, ang kanyang pamumuno ay nakasentro sa disiplina kaysa drama. Hindi siya humahabol sa kasikatan, kundi sa pagiging lehitimo. Para sa kanya, ang tunay na katatagan ng monarkiya ay hindi nakasalalay sa karisma, kundi sa pananagutan. Ang ganitong anyo ng monarkiya ay maaring hindi para sa lahat. Ito ay mas tahimik, mas kontrolado, at mas maingat. Ngunit sa panahong ang lahat ay lantad at mabilis husgahan, maaring ito ang paraan upang mapanatili ang isang institusyong matagal nang sinusubok ng panahon. Habang si William ay papalapit sa posibleng hinaharap ng kanyang sariling paghahari, isang mahalagang tanong ang nananatili. Dapat ba niyang ipagpatuloy ang landas ng kanyang ama o baguhin ito ng mas radikal para sa mas matatag na kinabukasan ng korona? Sa huli, ang sagot ay hindi lamang tungkol sa tradisyon o pagbabago. Ito ay tungkol sa kung paano mabubuhay ang isang sinaunang institusyon sa mundong hindi na tumitigil sa pagtanong.